Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Sinuman ko ng tingin si Alfred. Hindi ako nagsiselos. Sadyang naiinis lang ako. Dahil napakasinungaling niya. Anong akala niya sa akin? Isang ignorante na hindi alam kung ano ang nasa leeg niya ngayon? Madalas ko kayang gawan siya ng ganoon noon. At madalas naman niya akong gawan ng ganyan sa dibdib ko. Nakadama ako ng kakaibang pag-init ng katawan. Nang pumasok sa isip ko ang bigla ang mga ginagawa namin noon. Okay, fine. Babae nga ang may gawa nito. But nothing happened between us. When I realized that she's not you. Mas lalo akong nainis sa kanyang sinabi. Naiinsulto ako sa isipin na may babae siyang napagkamala na ako. Pero at the same time, para naman akong kinikilig sa kanyang sinabi. Napaaurong akong bigla. Ano ba itong mga iniisip ko ngayon? Kung may nararamdaman pa ako sa kanya na halata namang meron, ay kailangan kong iwaksi ito sapagkat may asawa na ako at wala sa plano ko na nahiwalayan si Gio. Biglang nagbago ang aking mood at lumamig ang aking pakiramdam. Ilagay mo na lang dyan ang dala mo at umalis ka na. Sana ito na ang huling beses na pupunta ka pa rito. You can visit my daughter, but don't bother me. Malamig kong sambit sa kanya. Galit ka? Please believe me. Wala ngang nangyari. Please, umalis ka na, Alfred. Huwag mo na sanang kalimutan na may asawa na ako. At wala akong pakialam sa mga affair mo. Don't misinterpret sa naging reaksyon ko. Kanina lang, wala naman akong pakialam. Kung may babae ka, karapatan mo naman yan. Biglang nabura naman ang ngiti at tila umambon ang ekspresyon ng kanyang mga mata. Yes, I didn't forget that you have a husband. Na kahit gusto ko mang paniwalain ang sarili ko na wala kang asawa, pero alam kong sarili ko lang din ang niloloko ko. Napakasakit na malaman na yung babaeng mahal mo ay pagmamay-ari na ng iba. Humugot siya ng hininga. Aalis na ako. Saka siya humakbang papaalis. Nasundan ko na lamang siya ng tingin na kanyang papalayong bulto. Agad kong naramdaman ang pamamasa ng aking mga mata. Pero pinahid ko na ang aking nabubuong luha bago pa tuluyang magbagsakan ang mga ito. Sa mga nakalipas na araw ay naging busy naman si Gio sa kumpanya. Nagbawas na ako ng working load para kay Isabela. Hindi naman pwede na si Gio na lang ang laging nagsasakripisyo sa aming dalawa. Lalo na ngayon at masyado siyang busy. Tulad na lang ngayon at nasa ibang bansa siya dahil sa negosyo at 1 linggo siya doon. Mami, kailan babalik po si Daddy Gio? Tanong sa akin ni Isabela. Kasalukuyan kong pinatutulog ang aking anak. Ito talagang isa sa problema ko pag wala si Gio. Nahihirapan matulog ang anak ko. Lagi niyang hinahanap ang Daddy Gio niya. Uuwi din si Daddy Gio. Sa mga susunod na araw, matulog ka na. Nandito naman si Mami. Nilalaro ko ang buhok ng aking anak para makatulog siya kaagad. Ipinikit naman ni Isabela ang kanyang mga mata. Halos 1 oras din ang hinihintay ko hanggang sa tuluyang makatulog ang anak ko. Inihanda ko na sana ang aking sarili para matulog na makatanggap ako ng tawag mula sa isang mga katulong sa mansyon ng aking ama. Isinugo daw ang aking ama sa hospital. Kaya imbes na matulog na, mabilis akong umalis sa kama at natagpuan ko na lang ang aking sarili na nagbibihis para umalis. Napatingin muna ako sa aking anak na ngayon ay tulog na tulog. Baby, sandali lang si Mami ha. Pupuntahan lang sandali ni Mami si Lolo ha. Malumari na sambit ko na tila bulong lang. Hinalikan ko muna ang noo ng aking anak, saka ako bumaling kay Yaya Laura. Ikaw lang muna ang bahala kay Isabela, Yaya. Hindi din naman ako magtatagal. Ani ko dito. At kung may problema, tawagan mo ako kaagad. Opo, ma'am. Sagot naman niya sabay tango. Hindi na ako nagtagal pa at umalis na din ako. Dahil sa walang masyadong traffic, kaya mabilis din akong nakarating sa hospital
na pinagdalhan ng aking ama. As of now, wala pang masasabi ang sakit sa ama mo. At 52, malusog pa rin siya. Pero pag sunod-sunod itong paglalasing niya, na halos ubusin na lang niya ang alak, malaking posibilidad na magkaroon siya ng komplikasyon sa kidney niya, lalo na sa edad niya ngayon. Ani sa akin ng doktor. Wala naman nakita na kahit na anong problema sa mga laboratory nito. Isinugo daw si Dad sa ospital dahil sa bigla na lang daw itong nagkuplaps. Sino naman kasi ang hindi hihimatayin sa kalasingan? Napag-alaman ko na halos 24 hours na palang walang tigil sa pag-inom ng alak ang aking ama. Okay, Dr. Del Fuego, I will talk to him. Nakangiti kong sambit sa kasamahan at kaibigan ko na rin na doktor. Agad din naman nagpaalam ang doktor. Hindi din naman nagtagal at nagising si Dad. Tila nawala na din naman ang kalasingan niya, pero parang tulala siya sa nakatingin sa kawalan. Na para bang ang bigat ng dinadala niya. Dad, pagkuha ko sa kanyang atensyon, napatingin siya sa akin. I know that this is not the right time, pero hindi ko talaga mapigilan ang mapatanong kung ano ang problema mo. Ani ko sa mahinahon na pamamaraan. Sa mga nakalipas din ng mga taon, sinusubukan ko rin na ayusin ang pagsasama naming dalawa. Pero siya pa rin ang mismong naglalayo ng kanyang sarili sa akin. Nalaman kong bumalik na si Kia. Totoo ba yun? Oo. Diretso kong sagot. Natahimik naman siya. Hindi nakatakas sa akin ang paglatay ng lungkot at pagsisisi sa kanyang mga mata. Gago ako. Natakot ako. Kaya hindi ko siya pinanindigan. Pero pinagsisisihan ko na ang lahat. Lahat ng ginawa ko sa kanya. Ramdam ko naman ang pagsisisi niya. Tulad nga ng kasabihan, lahat ng pagsisisi ay nasa huli talaga. Kaya dapat isaalang-alang ang kahit na anong posibilidad sa paggawa ng mga desisyon. May mga desisyon na maaaring maglugmok sa atin. Masaya na siya ngayon, Dad. Ikakasal na siya. Ngumiti ang aking ama pero hindi umabot sa kanyang mga mata. How about our child? Wala akong maisagot sa kanya. Hindi pa talaga kami nagkakausap ni Kia tungkol sa kapatid ko. At pag subukan ko naman na kausapin siya tungkol sa bata, inililihis niya ang usapan biglaan. Ramdam ko na ayaw niyang pag-usapan namin ang tungkol sa anak nila ni Dad. Hindi ko naman siya masisisi. He's fine. Tanging nasabi ko na lang. Hindi na siya nagsalita pa. Ibinaling niya sa ibang direksyon ang kanyang paningin. Maya-maya lang, nagpaalam na rin ako sa aking ama. May iba naman siyang kasama at dumating na rin naman ang Tito James ko at ang kanyang asawa. Mabilis din naman akong nakarating sa bahay. Agad akong sinalubong ni Yaya Laura. Wala bang naging problema, Yaya? Tanong ko naman dito. Kanina, Ma'am, nagising si Isabela. Iyak siya ng iyak. Hinahanap kayong dalawa ng Daddy Gio niya. Bakit hindi mo ako tinawagan? Kunot noon na tanong ko. Tatawagan na sana kita pero dumating yung ninong Alfred ni Isabela. Sabi niya, siya na daw ang bahala sa bata. Agad ako nakadama ng sobrang kaba nang narinig ko ang pangalan ni Alfred. Ano kayang ginagawa ni Alfred dito sa bahay namin ni Gio? At ang anak ko? Saan ang anak ko? Dinala ba ni Alfred? Hinding-hindi ko talaga mapapatawad si Alfred kapag kinuha niya ang anak ko. Nasa kwarto, Ma'am. Tulog na. Nakahinga ako na maluwag. Buong akala ko kinuha na ni Alfred ang anak ko. Dahil baka iba ang iniisip nito. Baka iniisip nito na pinabayaan ko si Isabela. Pumanik na ako sa itaas na bahagi ng bahay. Nakasunod sa akin si Yaya Laura. Hindi ko na siya pinapansin dahil baka papunta siya sa kanyang kwarto. Pagod na ako at wala akong ibang gustong gawin kundi ang matulog na. Ma'am, napalingon ako kay Yaya Laura. Kasi sinundan pa talaga niya ako dito sa kwarto namin ni Gio. Yaya, kung ano man yung sasabihin mo, bukas na lang tayo mag-usap. Pagod na ako ngayon. Ani ko sa kanya bago ko binuksan ang pintuan. Hindi kasi ako sure kung umalis na yung ninong ni Isabela. Ano? Laking mata kong sambit. Saka ako napalanghap ng hangin.
at kinalma ang aking sarili. Okay, fine. I-check mo muna kung umalis na ba siya. Saka ako papasok. Ginawa naman niya ang sinabi ko. Pumasok muna siya sa loob at lumabas din naman siya kaagad. Wala na po, ma'am. Aniya. Okay. Salamat, Yaya. Pumunta ka na rin sa kwarto mo at matulog ka na rin. Agad naman siyang tumalima. Mabilis din akong pumasok sa kwarto namin ni Gio. Lampshade lang ang tanging nagbigay ng liwanag sa buong kwarto. Dim ang light. Mabilis kong hinubad ang suot kong jeans at blouse, pati na ang bra ko. Tanging bikini na lang ang naiwan sa aking katawan. Kasalukuyan akong naghalukay ng maisusuot ko sa closet nang narinig ko na parang may tunog sa banyo. Tuluyan akong napalingon dito nang narinig ko na may bumukas sa pintuan nito at nanlaki ang mga mata ko sa nakita. May isang lalaki kasi na lumabas dito. Sisigaw na sana ako nang mabilis sa 4:00 ang ginawang paglapit ng lalaki sa akin at tinakpan niya ang aking bibig gamit ang kanyang palad. Huwag kang maingay, baka magising ang anak natin. Pabulong niyang sambit. Alfred? Kinakabahan kong sambit. Unti-unti niyang tinatanggal ang kanyang palad na nakatakip sa aking bibig. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Sa sobrang lakas nito, para na akong mabibingi nito. Hindi ko mapigilan ang pag-iinit ng aking pakiramdam. Nang pinasadahan niya ng tingin ang halos hubad ko ng katawan. Ewan ko ba kung bakit hindi ko magawang kumilos para takpan ang aking sarili. Para akong bumabalik sa mga panahon na malaya pa naming pinagsasaluhan. Ang sarap ng pag-iisa naming mga katawan. Ibinalik niya ang kanyang paningin sa aking mukha. Agad na nagkatama ang aming paningin. Pumupulso ang kanyang panga. Tanda ng iba yung pagnanasa habang nakatitig siya sa akin. Para naman akong sinisilaban ng apoy sa sobrang init na dumadaloy sa aking buong katawan. Maureen, mahinang sambit niya sa aking pangalan. Sinapo na kanyang palad ang aking mukha at ilang minuto lang ang nakakalipas. Tuluyan ang sinakop ng kanyang labi ang labi ko. Malumanay lang. At hindi naman siya mabigo dahil kusa kong iginalaw ang aking labi para salubungin ang kanyang halik. Naipikit ko naman ang aking mga mata para namnamin ang tamis ng kanyang labi. Ang tamis na ni minsan, hindi man lamang nawala sa aking isipan. Pinalalim niya ang halika naming dalawa. Sabay kong isinuko ang halik ko sa kanya ang pananabik ng muling paglapat ng aming mga labi. At ang damdamin na nakakubli sa pinakailalim na bahagi ng puso ko. Isinandal niya ako sa dingding. Ibinaba niya ang kanyang halik sa aking lieg, habang ang kanyang kamay naman ay nagsimula ng gumapang patungo sa aking dibdib. I miss you, Maureen. Ramdam ko ang pagnanasa pati sa boses niya. Habang dinidilaan niya ang aking lieg, ang aking balikat. May asawa na ako at ang kwarto kung nasaan kami ngayon ay kwarto namin ng asawa ko. Sa isipang ito, ang apoy na tumupok sa akin ay parang binuhusan ng napakalamig na tubig. Mabilis pa sa 4:00 ang ginawa kong pagtulak sa kanya. Dahil siguro sa hindi niya napaghandaan ang gagawin ko, kaya agad ko siyang natinag. Maureen, itigil natin ito, Alfred. Mali ito. Mabilis kong hinablot ang tuwalya na nasa closet. Saka ko itinakip sa aking hubad na katawan. Mali? Anong mali, Maureen? Sinusunod lang naman ang gusto natin ng ating katawan, ng ating puso. Seryoso ka ba talaga? Ang kwartong ito ay kwarto namin ng asawa ko. So kung nasa ibang kwarto tayong dalawa, okay lang ba? Yun ba ang ibig mong sabihin, Maureen? Humugot naman ako ng hangin. Kasal na ako. Kung ano man ang nangyari sa atin, mali ito. Hindi tama. Isang malaking kasalanan sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. This is bullshit, Maureen. Galit niyang sambit pero sa mahinang boses pa rin. Paano ba naging mali kung sinusunod lang natin ang ritmo ng ating mga damdamin? You want me to, Maureen? Don't try to deny it. Ramdam na ramdam ko. Parang may bumara bigla sa aking puso kaya naramdaman ko ang paninikip nito. Yes, I want you to. Hindi ko idinideny. Nagpupuyos ang aking kalooban. Napahawak ako sa bahagi ng puso ko. Alam natin pareho, Alfred, na naging marupok ako at nagkasala ako sa sinumpaan ko sa altar.
Pero, please, umalis ka na. Lumayo ka na sa akin. Hindi ko napigilan ang ilang butil ng luha ko. Sabihin mo sa akin kung paano ako lalayo sa iyo, Maureen. Dahil ako hindi ko kaya. Hindi ko kayang umiwas sa iyo. Dahil mahal na mahal kita. Please, maniwala ka. Mahal na mahal kita. Naipikit ko ang aking mga mata para mapigilan ang ilang na nagbabantang mga luha ko. Ang mga sinasabi niya na mahal niya ako ay tila ba tumutusok sa puso ko. Ibinuka ko ang aking mga mata. Sinalubong ko ang kanyang namumulang mga mata. Kung talagang mahal mo ako, kung totoo nga yung sinasabi mo, layuan mo ako. Kung talagang mahal mo ako at iniisip mo ang makakabuti sa akin at hindi ka makakabuti para sa akin, Alfred, kung mahal mo nga ako, pabayaan mo na ako at tanggapin na lang natin pareho na hindi tayo ang para sa isa't isa. Ang mga salitang aking binitawan ay parang libu-libong karayom na tinutusok sa aking puso. Napakasakit. May sakit na lumatay sa kanyang mga mata. Madiin siyang tumitig sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nilalaman ng kanyang isipan. Basta ang siyang nakatitig siya sa akin. Saka siya napabuntong hininga. I'm sorry. Nakatulugan ko lang ang pagbabantay kay Isabela. Aalis na sana ako. Nakigamit lang ako sandali ng banyo. Pasensya na. Saka ito tumalikod. Saka siya humakbang papalabas ng kwarto. Nang tuluyan na siyang nakaalis, humakbang ako palapit sa kama. Saka ako napaupo sa gilid nito. Ano bang ginawa ko? Muntik na ako magkasala sa kasal namin ni Gio. I already cheated my husband emotionally. Ayaw kong pagtaksilan siya, physically. Waling ibang lalaki ang dapat kong pag-alayan ng aking sarili kundi ang asawa ko lang. Lumipas pa ang ilang araw at ngayong araw na nga na ito ang uwi ng aking asawa. Sa mga nakalipas din na mga araw, hindi na nangungulit si Alfred sa akin. Siguro natamaan siya sa aking mga sinabi at naisip din niya kung ano ang tama talaga. Sakto sa araw na to pauwi na ang aking asawa. Ay isang mahalagang araw din para sa aming mga ina. The Mother's Day. Kadadating ko lang sa ospital at sumalubong agad sa akin ang isang bouquet ng white of roses. Alam kong si Gio ang nagpadala nito. Ito naman ang laging ginagawa niya pag araw namin ng mga ina. Hindi niya ako babatiin sa bahay pero magpapadeliver siya ng bulaklak dito sa hospital. Ngayong nasa eroplano pa lang ang aking asawa, kaya hindi ko pa siya matawagan para makapagpasalamat ako sa kanya. Kinuha ko naman ang card. Alam ko na ang nakalagay rito, my husband while going to invite me for a dinner with our daughter. At tama nga ako, iniimbita nga ako ni Gio sa isang dinner kasama si Isabela. Napangiti ako habang ipinatong ang bulaklak sa mesa. Ang swerte mo talaga, Doc Maureen. Ang gwapo na nga ng asawa mo, napaka-sweet pa. Isang matamis na ngiti lang ang isinagot ko sa sinabi ng aking assistant. Swerte nga naman talaga ako kay Gio and I don't think that he deserved me. Hindi ko man lang kayang ibaling sa kanya ang isinisigaw ng puso ko. Pero hindi ko kailanman dudungisan muli ang sinumpaan naming dalawa sa harap ng altar. Dahil sa mga araw na ina, marami din ang nagiging ina. Karamihan sa mga nanganganak sa araw na ito ay ang mga first time mom. Kaya naman nararamdaman ko ang excitement nila dahil sa mga pagkakataong nahahawakan at makita na rin nila ang una nilang supling. Pagkatapos ng shift ko, ay umuwi na muna ako sa bahay para kunin ang aking anak. Excited si Isabela dahil sa wakas makikita na niya muli ang kanyang daddy Gio na kinasasabi ka niya sa mga lumipas na mga araw. Isang simpleng bestida lang ang suot ko. May off-shoulder at na-disenyo ito habang parang tunay naman na prinsesa si Isabela sa kanyang princess look na damit na kulay pink. Hindi pa tumatawag sa akin si Gio. Pagkatapos ng huling tawag niya sa akin nung pasakay na siya sa eroplano, sinusubukan ko din siyang kontakin pero hindi ko siya makontak. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi na ako pupunta sa dinner namin. Baka may dahilan siya kung bakit hindi siya nagpaparamdam.
Hawak kamay kami ni Isabela na pumasok sa loob ng restaurant. Ito ang restaurant na nakalagay sa card. Walang ibang customer sa loob. Tanging mga tauhan lang sa restaurant ang sumalubong sa amin. At binati pa nga ako ng mga ito ng Happy Mother's Day. Ang lapad ng ngiti ko. Ngayon lang ako sinurpresa ng ganito ni Gio. Siguro pambawi niya dahil ilang araw siyang wala. This way, ma'am. Ani sa akin ang babaeng sumalubong sa aming dalawa ni Isabela. Sumunod naman kami sa kanya na iginiyas siya patungo sa isang mesa kung saan may naghihintay sa amin ni Isabela na isang lalaki. Pero sobrang pagkunot ng aking noo nang hindi si Gio ang lalaking naghihintay sa aming dalawa ni Isabela. Happy Mother's Day, Maureen. Nakangiting sambit naman ni Alfred. Bakit ikaw ang nandito, Alfred? Nasaan si Gio? Matigas kong sambit na parang bulong lang para hindi marinig iyon ni Isabela. Ewan ko, Maureen, bakit mo sa akin hinahanap? Pabulong din niyang sambit. Dahil hindi ko kayang ituloy ang aking sasabihin. Kasi naman, walang pangalan yung card at nag-assume lang ako na si Gio ang nagpadala doon. Nagkamali ba ako? Sa kanya magaling yun? Aalis na kami, Alfred. Baka nasa bahay na ang asawa ko. Alam mo bang napakasaya ko nung nakita kayong dalawa ni Isabela habang papalapit sa akin? Hindi ko lubos akalain na pinaunlakan mo ang imbitasyon ko. But now you wanted to end the happiness right away. Bakit ba ayaw mong maging masaya ako kahit sandali lang? Napaurong sandali ang aking dila sa kanyang tanong. Sasagutin ko na sana siya ng, Mami, where is Daddy Gio? Tanong naman ni Isabela. Pumantay naman si Alfred sa bata. Hello, Isabela. Wala muna ngayon si Daddy Gio, ha? Tayong tatlo muna ngayon. Ako, si Mami, at ikaw. But I want my Daddy Gio. Dapat ako, si Mami, at si Daddy Gio. Kasi po, kami po yung family.